Ilang bagay po ang ipinamamamig sa atin ngayon sa araw na ito. Una ay maliwanag na may gagawin. Hindi pwedeng sumasampalataya dapat. Kasi maliwanag yung tanong ano ang gagawin ko para makamit ang paghahari ng Diyos? Bahagi yun. So, maliban sa pananampalataya, ang simula ay pananampalataya. Pero sa tanong na ito, maliwanag na natin na itong pananampalataya ito ay may pagkilos. Ano yung pagkilos? Susunod sa mga utos. Isa yun. Kasi baka akala ng iba yung tinatawag natin justification by faith. Kasi ginagawa dahilan yung pananampalataya. Okay lang yan. No? Kahit na magkasala ka, you are justified by faith in Jesus Christ. Mali. No? Kinakailangan susunod ko sa batas. Hindi pwedeng susunod. Hindi ka sumunod sa batas. Kasi yung pananampalataya mo ay ang pananampalataya na magpapakilos sa iyo. Kung yung pananampalataya mo hindi nagpapakilos sa iyo na sa mga bagay na gagawin mo, katulad nga po dito, ang pagsunod sa mga utos, hindi pananampalataya yun. Yun ay isang, kung tawagin natin, ay wishful thinking lamang. Pangarap, kagustuhan. So, ito yung pangalawa. Susunod sa mga utos. Kaya mahalaga kung ipaalam natin lalong-lalo ang mga utos. Hindi yung 10 utos na tawag nga po natin ay nisinamarize na Jesus sa bagong tipan, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ano pa? Yung medyo mabigay itong pangatlo. Ano yun? Yung ipagbili ang lahat ng ari-arian. Kasi itong tao hindi nagtatanong ano pa ba yung gagawin niya para maging kabahagi siya ng paghahari ng Diyos. Sumusunod na naman daw siya sa mga utos. So ano yung pangatlo tema ay ipagbili ang lahat ng ari-arian, ipamigay sa mga duka, at sumunod kay Jesus. Sumunod kay Jesus. Bahagi yun. Magkasama yung dalawa yung pagbili ng ari-arian at pagsunod kay Jesus. Bahagi ng pagkilos na kung gusto talagang sumunod kay Jesus ay maliwanag na alin. Kasi yung pagsunod kay Jesus ay alin. Doon nakasalalay yung complete trust to God. Complete trust to God. Nasusunod ka kay Jesus, magtiwala ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Pagbili mo ang iyong ari-arian, bahagi yun na makita ko natin. Kaya nga, sabi ko nga sa mga LCL, yung mga Levita, yung kung tawagin natin yung mga saserdote para sa lumang tipan, hindi sila binigyan ng lupa.
doon sa paghahati sa Israel. They are, tawagin po natin ay landless. Bakit? Hindi sila kasama kasi sila ay maglilingkod sa Diyos bilang kanilang mga pari. Bahala ang Diyos at bahala ang bayan pinili ng Diyos para sa kanila. So, bahagi mo yun na kung saan ay makita natin. At pang-apat ay yung bakit yung mayayaman ay napakahirap sa makapasok sa paghahari ng Diyos. Hindi naman imposible. Ngunit, mas mahirap. Sapagkat nagiging kakompetisyon ang Diyos. Ang nabibigyan ng pagpapahalaga ay ang kayamanan. Medyo mahirap para sa mga Israelita sapagkat sa lumang tipan, ang pagiging mayaman ay tanda na pinagpapala ng Diyos. Yun ang lumang tipan eh. Pag mayaman ka, pinagpapala ka ng Diyos. Sa bagong tipan, baliktad. Kapag mahirap ka, pinagpapala ka ng Diyos. Kaya medyo mabigat yun eh, yung 8 Beatitudes. Mapalad ang mga duka na walang inaasahan kundi ang Diyos. Yun yung pinaka-apat na tema na pwedeng pagpalain ang Diyos at mas pinagpala ang Diyos ang mga mahihirap. Bahagi yun. Kasi bakit siguro sabihin namin na bakit mas pinagpapala ng Diyos ang mga mahirap? Kasi maliwanag na alin. Kaya nila nagagawa yun ay maliwanag. It's not because gawa ng kanilang kayamanan kaya nila nagagawa yun. Kasi maliwanag na alin, nagagawa nila yun outside the power of their will. Bahagi yun. Sabi nga natin, kapag mayaman ka, marami kang nagagawa. Kasi may pera na eh. Pero yung mahirap, kapag marami kang ginagawa, ay mahirap ka eh. Saan galing yan? Galing sa Diyos yan. Pero yun yung elemento. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa mahihirap. Kaya napakahalaga po yung 8 pagpapala pinakailangan natin. Yung ating kaisipan na ang pinagpapala ay mga mayayaman, kaisipan ba yun ng lumang tipan? Hindi ba natin nakukuha yung kaisipan ng bagong tipan? Na makita natin yung pagpapala sa gitna ng kawalan. Bakit? Kasi nandun ang Diyos. Doon mo higit na makikita ang Diyos. Kasi kapag may iroon ka, ay dito galing yan. Pero kapag wala ka, saan galing yan? Sa Diyos. At sa pananalig mo sa Diyos. Pero yun po yung pinaka-apat na tema na ang pagpapala ng Diyos ay sa mga mahihirap. So ito po yung apat na ito na maging bahagi ng ating pagninilay. Una, na
tunay na pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay tama, nagsisimula sa pananampalataya, pero may gagawin. Hindi pwedeng walang gawin. Pangalawa, na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay bahagi ng gawain ng isang inililigtas ng Diyos. Pangatlo, ang pagbabahagi ng kayamanan at ang pagsunod kay Jesus ay hindi pwedeng pag-iwalay. Pang-apat, mapapanag ang mga dukha.